Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo. I-talk to Papa na. Mga kapuso, mga kabarangay, programang Talk to Papa, kasama natin ang ating bida na si Mitch. Hello, Mitch! Hello po. Good morning, Good Mitch. morning, Kasama Mitch. si Papa Ace. At kasama rin, Papa Johan. At Mitch, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari nating ma-upload sa iba't ibang social media accounts ng Barangay LS. Okay lang sa'yo? Alam po. Okay lang. Okay, Mitch. Ano ang butas sa'yo? Bulsa? Bulsa ba? O butas ang sikmura? Butas ang... Anong nabutas sa'yo, B? Puso? Opo. Aray! Diyos ko po naman! Butas Ayan ang puso ng ating bida. Okay. Paano mo gustong simulan ng iyong kwento, Talk to Papa na? Siguro po dun sa una naming pagkikita. Okay. Saan mo siya nakita? Saan mo siya nakilala? Ano po kasi yun, since high school ako, Okay. crush ko na po siya. Ooh. Uy, iba yun pag meron kang crush ng high school. Diba? First year, high school. First year high Pero school. ano na- Ay, ang kiri ha. First year pa lang ha. Opo, crush ko na po siya. Pero Iba ka? ano naman, Oh. hindi naman yung nagpapapansin, Hindi ganyan. po. Nagulat lang po ako nung No? nagta-tricycle po kasi siya eh. Mm-mm. Mas ahead po siya sa akin. Nang Siguro po, sabihin na natin ng 13 years. 13 years. Opo. Ilang taon ka nun? 15 po. 15 anyos, 15. nagkaka-crush na. Apo. Totoo naman, diba? Sa Walang mga- masama kung Crush ko magkakaroon po kayo ng siya. mga hinahangaan. Diba? 15, mga 28 siya noon. Kung 13. Opo. Okay. Tapos pa Isa siyang nangangahong tricycle- nga lang. Isa siyang Opo. tricycle driver. Opo. Okay, may sa Toda, pumipila siya doon, ganon. Opo. Okay. Sabi po nung ka-driver niya, ano daw po yung pangalan ko. Okay. Siya na daw po yung maghahatid sa akin. Ooh. Sabing ganun. Tapos hindi ko po alam na crush din po pala niya ako. Kasi pag dumadaan po kami doon sa sakayan, nakikita daw po niya ako. Hinalikan po niya ako noon. Hoy! Hindi ko po alam yung... Hoy! Bakit Ang may halikan? Mga kapuso ha, bawal yun ha. Minor de edad yun. Ito yun nung time na yun ha. Mga nakaraan na to, nakalipas na. Pero mga kapuso, Opo. mga kabarangay, sa mga nakikinig po ngayon, bawal po yun ha. 15 anyos? Bakit? Bakit umabot sa ganon? Hindi ko rin po alam, nagulat din po ako. Tapos, kinabukasan, tinanong ko sa teacher ko. Sabi ko, ma'am, di po ba dati, pag sinabi ng tatay natin na hinalikan ka, mabubuntis ka na kaagad. Oo. Tinanong ko po talaga sa teacher ko, ma'am, paano po yun? Pag hinalikan po ba talaga ng lalaki, mabubuntis po talaga ba agad yung babae? Sandali lang ha. Sandali lang. Ano munang rason bakit ka hinalikan? Kasi po, may gusto din daw po siya sa akin noon. Oo. Sabi niya, Like out of nowhere, wala kayong napag-usapan? wala po, basta nagulat lang po ako. Wow ah. Nagulat lang Ura-urada, po ako. biglang humalik. Pwede mo siyang Tapos- ano ah. Oo nga po, yun nga po Nakaw yung na sabi halik ng yun, teacher ko. Oh. Sabi niya sa akin, bakit? Sino humalik sa'yo? Sabi mo sa akin, sabi niya. Kasi ko, ma'am, tinatanong ko lang naman eh. Sabi ko ganun. Tapos, nawala po siya. Nawala po siya hanggang mag-graduation kami ng 4th year. Nawala po siya. So Oh, first ang year tagal. ito nangyari. Opo. So ano to, Hindi ko bigla siyang after nung kiss na yon, nawala na siya? Nawala po siya. Oh. Hindi ko na po siya nakita. Tapos, nag-abroad po ako. Wait lang, after ng high school. Opo. Okay. Nag-abroad po ako noon. Kasi wala naman, hindi naman ano yung age na ano eh. Basta, Pag 18 alam- na Opo. or Pwede na, naka-ano yes. na. Okay. pagbalik ko po, nakita ko po siya. Tapos? Nakita ko po siya. Mm. May asawa na siya. Ay. May anak na siya. Oh. Nalungkot ka? Siyempre po,
Pero nung sa abroad, Oo, hindi ka nagkaroon ng Oo. ibang pagkakataon na Wala magkagusto sa iba, magkaroon ng Wala ibang po. relasyon? Wala po kasi po parang ang mindset ko nang gusto ko uli siyang makita. so even nung high school, after nung bigla siyang nawala, bago ka makagraduate, wala kang naging, Wala po. talagang siya lang nilook forward mo nun. So, Opo. naghihintay ka or Naghintay po ako. iniisip mo na magkikita pa din kayo? Opo, nakita ko po siya. Doon sa supermarket, bumili sila ng diaper, gatas, saka tubig ng anak siguro. Naalala ko, iniisip ko, sino din ba yung unang Sino? halik ko? Ikaw, alam mo ba yung sa'yo? Wala pa eh. Ako hindi ko wala pa? Maglaho ka dyan ngayon? Ano? Huwag na natin pag-usapan, limot ko na. Alimot mo na. Ako hindi ko din matandaan. Siguro pag lalaki ganun talaga. Ewan ko, kasi ang mga babae kasi medyo ano siya sa mga Tsaka particular. lahat kasi sa kanila, laging may kasamang emosyon. Mhm. Diba? Sa Siyempre mga hindi naman lalaki- natin na kapag mga lalaki walang emosyon. Meron din naman. Oo, pero mabilis sila makalimutan. Oo. Wala talaga, di ko maalala. Kanina ko pa iniisip. Diba? Kayo mga kapuso, sinong first kiss Sino nyo? first kiss nyo? Tandaan nyo pa ba? I-comment Comment nyo nga nga kayo. dito. Natatandaan nyo ba yung first kiss nyo? Parinig naman ng pangalan. Baka parehas tayo. Paras pala tayo ng first kiss, no? Naku, sino Naku nga po. ba? Ayaw siguro kalimutan ni ate kasi Aha. first kiss niya yon kay kuya. Ako hindi ko talaga maalala. Ang daming pumapasok sa isip ko. Charot! Hindi, charot lang. Eto, sa akin, asawa ko. Kwento mo yan eh. Charot. Eddie, wow. Nako po, mga kapuso, mga kabarangay. Ang ating bida, hindi niya nakalimutan itong lalaki na ito hanggang sa nag-iba-iba na ang takbo ng kanilang buhay. Siya ay pumunta na ng ibang bansa, nakapagtrabaho doon at pagbalik niya dito ay muli silang nagtagpo Kaso? ng lalaking ito. Kaso ito po ay meron ng asawa. May mga anak na Si rin. Ami sabi niya, first Oh. kiss ko yung first love ko pero hindi kami nagkatuluyan. Ang sakit. Buti nga. Charot. Hindi Sa akin po naman. yung kapitbahay namin. Grabe, Marabel. Ito sabi ni Recipe. Sino? Sa akin yung Yung ex ko. Okay. Kapitbahay. Nako po. Oo, mga kapitbahay. Ang Ganyan. dami Madalas, nyo, ha? madalas yun kapitbahay. Oo. Ewan ko lang sa kanila. Ay, pero Ay, yung kiss nako. po, hindi basta-basta ibinibigay yan ha, mga kapuso ha. Hindi talaga. Ay, alam ko na yung first kiss ko. Sino? Salamin. Nag-practice. Paano nga kasi ba yung tamang ganun? Ay, Anyway. nako. Eto mga na, balik kapuso. natin ang ating bida. Hello, Mitch. Hello po. O, ano pa sumunod na nangyari? Nagkita kayo? Tapos, Nagkatinginan ba kayo? Nag-usap ba kayo? Hindi po. Hindi Mm. po ako lumapit sa kanya. Kasi po, syempre po, una sa lahat. Palakas ng boses, Mitch, ha? Una po sa lahat, ginalang ko na may asawa na siya. And that's the right thing to do. Okay, tapos? Kaso po, nung nalaman ko po kung saan sila nakatira. Oh, Ginawa ko po, pag umalis po uli ako, pagbalik ko, pag alis ko po uli, mm. hindi ko po alam bakit na nagawa ko yun na kada may bagahe ako. Meron siya. Paano? Ay. Pinapadala ko sa kuya ko Ah. na ibigay sa kanya, sapatos, damit. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Hindi ko rin po alam. Siyempre, tatanungin yon ng kuya mo, bakit mo ginagawa yun? And then even yung binibigyan mo, tatanungin niya yon, bakit ka nagbibigay ng ganon? Siguro po nung sinabi ko sa kuya ko na siya yung humalik sa akin. Sabi ng kuya ko, ba't hindi mo sinabi? Oh. Sabi niya sa akin, sana kahit pa paano nakasuntok man lang tayo. Sabi niya ganyan. Nakasuntok mo lang. Okay. Okay. Sabi ko Tapos? lang po sa kanya, basta bigay mo lang siya. Kung ayaw tanggapin, okay lang. Sabi ko po sa kanya. Mm. Tapos po, pagkatok daw po ng kuya ko sa gate, yun nagbukas yung babae. Sabi, bakit? Pero hindi po daw po tinanggap. Hindi daw po tinanggap. Sabi lang ng kuya ko, may nagpapabigay. Hindi po siya naniwala. Sabi niya.
Tapos po, nawala na po ulit. Bumalik po ako pandemic. Galing ibang Nakita ko- bansa. Opo. Okay. Siguro, naano ko na po na siya, tama na. Siguro naman kahit paano may naipon na ako. Kung magkakaroon ako ng pamilya, siguro naman hindi na magiging kawawa yung anak ko. Mm-mm. Nagkita po uli kami. Nakita ko siya. Kausap na yung Ano pinsan to? ko. Yung mga pagkikita nyo, sinasadya mo ba or nilulook forward Hindi mo ba po. talaga? Or accidentally kasi nasa isang barangay lang kayo? Opo. Hindi po kasi hindi ko po alam na kasi di po ba nung araw ng lockdown wala nang bumabiyahe as in. Mhm. Ngayon po nakapila po kami na kasi dati po by barangay yung pagpasok ng Saidmore. Mm. Hindi ko po alam na siya yun. Kasi nagbago yung mukha niya. Basta nung kausap siya ng pinsan ko, tinawag ako ng pinsan ko. Paglingon ko, sabi niya, ikaw yun. Sabi niya sa akin, ikaw yun, sabi niya. Hindi po ako umimik kasi naka-face mask po nun eh. Anong ikaw yon? Ako daw po yun, yung nung high school, nung dati. So tanda ka niya. Opo. Mata Okay. lang po yung nakita niya, pero ako daw yun. Hindi po ako umimik. Hindi po ako nagsalita kahit ano, kasi syempre iniisip ko kung iimik ako. Malalaman niya na ikaw nga talaga Opo. yon. Naku po. Tapos po noon, di po ba nag-start yung pandemic is March? Yes, March 15. March 20. Tapos, Something like that. Basta magbe-birthday ako dun eh. May. May. Nagkita ka, hindi ko alam ko na yun yung asawa niya. Oh, Mm. Kita okay. kami sa palengke. Mm. Tapos, sabi niya sa akin, excuse me, sabi niya. Parang nakita na kita. Sabi niya ganun. Tapos, sabi ko, oo, ikaw din, parang nakita na rin kita. Mm. Sabi niya sa akin, nakwento ka kasi ng husband ko. Oh. Okay. Anong sabi? Sabi niya, thankful naman daw siya kasi wala naman daw akong ginawang kung saan nagparaya ako. Mhm. Nagparaya. Bakit wala naman Mm. kayo? Anong pinaraya mo Pero doon? sabi nga niya sa akin, nagparaya daw ako kasi hindi ko daw, kasi kung iba daw yun, ako naman yung una sa kanya eh. Ako kasi, ang ginawa ko, nanahimik lang. Anong una sa kanya? Kiss lang yung ginawa sa'yo, di ba? Kaya nga po, yun nga Oh. po nga yung sabi ko sa kanya. Mm. Kasi sabi ko, wala na yun, matagal na yun. Sabi ko, nakalipas na yun. I can't find the paraya. Sorry. Mhm. Kung saang banda. Okay. Sabi niya sa akin, sabi ko rin sa kanya. Tapos sabi niya, one time pag maluwag na daw, pwede nang lumabas. Ang alin? Ala, ano Ang yung alin? maluwag na yan naman? Oh my gosh! Direk! Sandali lang, linawin natin ano yung maluwag alin na ang yan. maluwag na? Yung pandemic noon. Okay. Pandemic. Di ba? ECQ, MECQ, Oo. ganyan. So Opo. kapag ano na, ano Pag daw pwede mangyayari? na daw, Ay? labas kami. Kaming Mm-mm. dalawa lang. Bakit? Gusto daw niya akong makilala. Sabi niya. Eh, bakit pa? May asawa Ano na meron? siya. Hindi po yung girl. Oo nga, I mean, girl. yung babae, Oo. bakit ka nga niya kakaibiganin? Anong meron? Hindi ko din, parang na-curious din po ako. Sabi ko, sige. Sabi ko ganun sa kanya. Mhm. Tapos, sabi ko sa kanya, baka malaman ng asawa mo magalit. Mm. Sabi niya, hindi. Kasi open naman kami sa mga ganung bagay. Sabi niya, hindi daw siya selosa. Sabi niya ganun. Okay. Tapos Okay. So, ano nangyari? Nagkita po kami, siguro sa parting Tagaytay. Ayan, sa Tagaytay. Mhm. Tapos? Tapos po, nag-ano siya sa akin. Sabi niya sa akin, nagtaka din po ako sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, kung magkakaroon siya ng halimbawa, mawala ako. Nawawala ka. Nawawala ka nga. Oo. Kung halimbawa, Makikilakas ang boses. Kung mawawala siya, yun, halimbawa, gusto daw niya, ako daw yung magiging, nung bago nung asawa niya. Bakit may pagbibilin? Sandali lang.
Nagtaka ako sa kanya. Tapos after a month, 2 months, May, June, July, August 18 yata yun. Nalaman ko namatay siya. Yung So may GERD sakit siya nung time na yon? Ano po ano siya ng COVID. Na COVID. Opo. Yung, Wow. sabi ko, hindi ko rin naman, syempre ako, nashock din ako noon na, pero hindi pa ako nagpakita sa husband niya na nangyari yun. Wala. Hindi ako nagpakita kasi ayokong anuhin yung opportunity na ganun yung sitwasyon. Yes, oo. After a year, nagkita po kami Paano? sa, I mean, may nagkausap kayo o biglaan lang? hindi po, siguro nagkataon din na papasok din siya sa Mercury. Papasok din ako sa Mercury kasi may sakit daw yung anak niya. Bibili siya ng gamot. Parang sabi ko, bakit ganun pa? Bakit kagi tayong may time na nakikita tayo? Sabi. So by Gusto that naman kasi time, sarili nag-usap ko. na kayo? Hindi pa rin po. Ano lang, like tinginan, ganon. Apo, ganun. Nagkatitigan. Anong klaseng titig ito? Parang kinakabahan ako ng hindi ko Kinakabahan, may landi. parang gusto ko siyang sabihin na, kumusta ka? Kasi yun dun sa nangyari. Pero May hindi ko pagnanasa itong titig na ito? Anong klaseng titig ito? naawa. Ganun. Kasi syempre nawalan siya ng asawa na ewan ko, siguro nalungkot din ako para sa kanya. Tapos, a month uli, bago uli kami magkita, January. Itong mga pagkikita nung ito, hindi mga sinasadya? Hindi po. Kasi Wala kayong communication? Wala po. Wala pa po kami. Wala, hindi ko rin po alam yung yung number niya. Hindi rin niya alam yung number ko. So, At ano saka January. hindi ka talaga nagkaroon ng anyone na kinausap or naligawan Wala ng po. iba? Wala po. Because, choice mo ba yon or talagang nire-ready mo yung sarili mo or hinihintay mo itong lalaki na ito? Siguro tumatak sa isip ko na balang araw. Mapapasakin siya? Kami. Opo. So, nandun ka sa punto na yun. So, ano nangyari? Makalipas yung isang buwan, nagkita kayo? January, Nagkita kami. Yun, doon na siya nag-approach na, pahingin naman ang number mo. Sabi niya gano'n. So, anong Sabi ko- naramdaman mo nung hiningi na niya yung number mo? Natakot po ako. Kinabahan ako. Pero di ba yun yung Siyempre. gusto mo? Opo, kinabahan, kinilig. Ganun. Tapos naligaw siya isang buwan. Sabi ko, baka magalit sa akin yung mga anak mo. Sabi ko, Ilan magalit anak sa niya? akin. 3 po. Kasal ba sila nung ano? Opo. Oh, okay. Sabi niya, hindi. Mabait yung mga anak ko. Sabi niya, noong time na yun, 50 na yata siya. 37 ako. 50 na. Huy, hindi ka Ang tagal. hindi ka nagkaroon ng ibang ano. Wala po. Totoo 37 to? na ako Hindi ka nung- talaga Opo. Walang nagkaroon? boyfriend? Wala man lang Oo. ibang Wala. nanligaw sa'yo? Ayan, meron, kaso Hindi mo Hindi ko pinapansin. Oo. Okay. tapos yun, sabi niya, tanggap daw ako ng mga anak niya. Sinagot ko siya February 7. Sinagot ko siya. Pinakilala niya ako. Tanggap ako ng mga anak niya. Lalo yung babae. Kasi at that time siguro kailangan niya ng mother figure. Sabi ko sa kanya, ayoko munang magsama kami doon sa bahay nila. So, paano So, naging paano? set up ng relasyon nyo? Oo, ano nangyari? Pupunta ka sa kanila, pagluluto ko sila. Ganun lang. Uwi ka sa Stay amin. out. Nako po, mga kapuso, mga kabarangay. May mga ganun talagang klase ng relasyon, stay out. Stay Ang out. tawag doon. May ganun pala. Oo. Kapag tapos na yung duty mo, uwi ka na. May Diba? ganun pala.
Hindi ka stay in eh. Oo. Kasi kung stay in ka, doon ka nakatira. So stay out ka. Pero saan tayo dadalhin itong kwento nito? Ang mangyayari ba kaya ay Uy, grabe mag-live yung in kaya sila in like, the future? hindi ka na nagkaroon ng ibang karelasyon. Oo, kasi ang tagal nun. yun talaga yung nilulook forward mo. Kasi gusto mo itong tao na ito at umaasa ka na darating yung araw na magiging kayo. Dumating na din po doon sa point na nagbuntis na din po ako. Oh. Bakit? Hindi, charot. Oo. So, magbubuntis ka Pero talaga. buti naman no, at that age, nabuntis ka. Hoy, kaya pa. Yes, kaya naman. Yung Kaya mother lang ko iba parang kasi medyo 42. nahihirapan silang magbuntis. Lalo at first baby. Yes. Opo, Oo. mahirap. Mahirap. Parehas tayo, ganyan din ako. Hindi, okay, go. Tapos po, sabi niya sa akin, hindi daw niya kaya supportahan. Sabi ko, wala namang problema. Wait lang ha, di ba ang sabi mo kanina sa akin ay na pupunta ka sa kanila pero umuuwi ka din, hindi ka nagstay sa kanila. Hindi, nung Anong- nagbuntis na. Doon ka na. Apo, Okay. ako. Okay. Tapos po, nanganak po ako. Tapos po sabi ko sa kanya, okay na. Kasi dito na naman na kami. Sabi ko sa kanya, akala ko okay lang. Sabi ko sa kanya. Pero noong una, okay nga lang. Pero po nung nag-3 taon na yung anak ko, doon ko na siya na na parang nag-iba. Hala, Nag-iba siya. anong nag-iba? Paanong nag-iba? Ano po, namatay po yung nanay niya. Tapos? Tapos po, nagpunta po kami doon. Sabi, Nagpunta kayo doon sa nanay niya. Sa wake. Tama ba? Mitch, andyan Hello, ka ba? Mitch? Mitch? Ako po, nawala si Mitch, mga kapuso. Anong mangyayari dun sa after nun, no? Mm-mm. Kasi siguro nag-umiba yung ugali, something like that. Pero gano'n naman talaga lagi, di ba? Meron naman talaga mga lumalabas yung ugali. Pero may mga ugali kasi na seasonal. Seasonal? Oo. Like parang okay siya ng matagal. Pero dumarating yung season talaga na parang nagiging bugnutin siya. Ay, kasi nga nasa Nagkakaproblema kasi. Oo. I mean, At saka, hindi naman natin makakila yung edad ng lalaki. Oo. Nung time na yun, kung after 3 years, nung 3 years old na yung bata, mga 53 itong lalaki na ito. Nawala pa yung nanay. Nawala pa yung nanay. Okay. So, anong sumunod na nangyari? Paanong nag-iba? sabi po sa akin nung kapatid niya, may dumating ditong babae. Sabi gano'n. Sabi, syempre po patay, walang problema sa akin kasi patay naman yun eh. Mali ko, nakikiramay lang. Sabi po niya, sige uwi na tayo, hindi tayo dito matutulog. Sabi niya, umuwi po kami. So, tapos? Po, hinawakan po ng anak ko yung cellphone niya. Ngayon po, may tumawag. Sino yung tumawag? Nakalagay po ay pangalan ng lalaki. Oo. Tapos, babae pala. Opo. At? Babae po pala. At sino yung babae na yun? Girlfriend daw po niya. Girlfriend! 53! May girlfriend! Tama ba? Habang kayo ay magkarelasyon. Opo. At yung girlfriend na yun, yung babae na nandun sa Lamayan? Opo, ayun po. Pero alam nung babae na nag-exist ka? Opo, alam po niya. Sinabi daw po sa kanya. Nakausap mo yung babae? Opo, nung tumawag po siya, sabi ko, ayan, may tumatawag. Sabi ko. Sabi niya, hindi, baka ano lang yan, baka nandun na sila sa patay, baka nag-iintay. Siyempre po ako, baka ang iniisip ko una, kamag-anak na kaya tumatawag. Sinagot niya ba yung tawag? Ako po yung sumagot. Kasi Anong sabi narinig niya, sagutin mo. Sabi niya. Sabi niya, nandyan pa ba? Sabi po. So, tinatanong kung nasa bahay ka pa. Opo. Tapos po sabi niya,
kausapin mo. Sabi ko, sino yun? Sabi niya, kausapin mo para malaman mo. Sabi niya ganon. Mm. Tapos? Tapos po kinausap ko po siya. Sabi niya, girlfriend niya ako. Sabi po niya, nung babae. Tapos hindi na po ako nagsalita. Basta po ang sabi ko lang sa kanya, uuwi na kami ng anak ko. Anong ginawa nitong lalaki? Sabi po niya, kung meet lang yun, wala yun. Sabi niya. Sabi ko, kaya ka siguro nagpilit na kumuha ng single kasi para kahit pa paano, mapupuntahan niya siya. Sabi ko sa kanya. Binigyan ko po siya ng pambili ng motor. Nagbigay ka ng pambili ng motor sa kanya? Tama ba? Opo. Para maihatid-hatid niya, sundo yung si babae. Hindi po kasi yung gawa po nung anak niya na nag-aaral. Para kahit papaano hindi na po siya magbabiyahe. So anong ginawa niyo na nun? Nahalaman mo na may iba siya, na may girlfriend siyang iba? Nagsusorry po siya. At ikaw? Pinatawad ko po nung una. Kasi So po, nakisama ka pa din sa kanya? Sabi po nung anak ng babae na hayaan mo na, wag mo siyang iyakan. Hindi na deserve yun. Sabi. Tapos sabi ko po, uuwi na kami. Uuwi na kami sa amin. Sa bahay ng nanay ko. Tapos po sabi niya, September po yun nangyari. Neto ng September. Neto lang? Opo. Okay. Tapos sabi ko, ang ganda naman ng pa-birthday mo sa akin. Ganun. Birthday pa ako ng anak mo. September 27. Anong ginawa niyo nun? Doon na po kami natulog ng anak ko sa kwarto ng anak niyang babae. Hindi na po. Tumagis sa kanina. Tapos po, nagsasorry po siya. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kasi lahat ng sinasabi ng mga kaibigan mo, hindi ko pinapansin. Masakit pala yung totoo, yung mahuli mo yung totoo. Sabi ko. So itong mga kaibigan niya, sinasabi na sa'yo noon Parang pa may lang. mga warning na. Opo. Hindi mo lang Tapos po pinansin. Okay. yung girl is 57. 27? 57 Ah, po. 57. Mas matanda sa kanya. Opo. Tapos, syempre, may sakit daw. After October 21, nag-birthday ako. Ay, Sige, ang cute. pasali ka lang. Oo, bulol yung Pasali bata. ka lang. Sabi mo Yun kay na yung ate. anak nyo. Opo. Okay. Tapos po, sabi po niya, Mm. may sakit si Papa. Sabi ganun. Mm. At pumunta po ako doon sa October 30. Nag-usap po kami. Mm. Kasi syempre, yung pinagsamahan po namin, 3 years old. Okay. Sabi niya po sa akin, namiss kita. Sabi niya, hindi po ako kumikibo. Dinalan ko lang po siya ng gamot. Sabi niya, huwag ka man umuwi. Sino yan? Sino yan? Siya po. Si Itong, Boy. Si lalaki. itong kinakasama mo. Okay. Sabi niya, miss ko na kayo. Sabi niya, hindi pa ako nakibo. Ano to? Parang tinatry pa rin ba niya na ayusin yung sa inyo? Opo. Pero, sabi ko, Kung sige, tinatry niya na ayusin yung sa inyo, sana hiniwalayan niya na yung babae na yon. Hiniwalayan ba niya? Tapos po ganito, sabi niya, wala na yun, hindi na siya tumatawag. Sabi niya. Hindi na tumatawag Hindi ko pero na may siya communication pa rin ba tinatawagan. sila? Tapos po, ang ginawa pala niya, hindi pa lang niya ng pangalan. Tapos, tumawag siya na doon ako.
2:30 ng hapon. Mm. Sabi niya, nandyan pa rin ba? Sabi ko, kausapin mo. Ako na po yung nag-approach na, o sige, magsalita ka na nandito ako. Tapos malakas po yung loob ng babae na sabihin na, o sige. Nawawala ka, lumalayo ka sa cellphone mo. Siya po yung babae pa po yung nagsabi na, o sige, mamili ka, sino sa aming dalawa. Ay! Naku po. Okay. So, naku po. So, May pilian na. Mismong babae pa, mismong kabit pa yung nagsabi ng gano'n Ay, ganyan talaga. 'Di ba? Hindi ka magiging kabit kung hindi makapalang mukha mo. Yun pala talaga yun. Oo, isa yun sa mga karakteristik ng isang kabit. Dapat okay. kapag kabit ka, Makapal ang mukha mo. Kasi hindi ka pasado. Kung mabait ka, nakabit. Ay, hindi. Laglag ka sa pagiging kabit, B. Sino ang pinili? Wala po siyang sinabi. Hindi Wala. pumili! Kaso po, sinabi niya sa akin, Na? bigyan mo ako ng space. Bigyan ka ng space. Sila? Silang dalawa? So, Yun, ibig sila po sabihin yung nun, nag-uusap. nung humingi siya ng space, malinaw na hindi ka pinipili. Oo. For me kasi kung ganun lang, 'di ba? Kung hingi ka ng space, tapos kaharap mo ko, malamang sa malamang hindi ako yung pinipili mo. Kasi napakadaling sabihin na ito ang aking pinipili. Oo. Itong si Mitch ang pinipili ko, pero hindi. 'Di ba? So, anong ginawa nun? Sinabihan ka na bigyan mo muna ako ng space. Hindi po ako, hindi na po ako kumibo. Tapos po lumapit po yung anak niyang babae. Niyakap niya po ako. Tapos, Tapos po sabi ko, siguro hanggang dito na nga lang. Kasi sabi nga ng nanay niya, ako siyang bitawan. wag Kasi mo po siyang po, bitawan. Pero, bago po mamatay. buhay pa yung nanay nun? Opo. So, dalawa silang naghabilin sa'yo. Sabi ko nga, paano kung siya na yung Bumibitaw. At ayaw na niya. 'Di ba? Paano ka naman? Naku po, mga kapuso, mga kabarangay. Huwag mong bitawan yung tao na binibitawan ka. Para saan pa? Nakakapit ka. Kung siya na mismo Paano yun. mo ipaglalaban yung isang tao Oo. na nararamdaman mo na unti-unti nang lumalayo sa'yo? Yan ang dapat nating abangan kung anong gagawin niya. Kakapit pa ba siya? Paglalaban pa ba niya? O Naku talagang bibitaw na talaga siya? So ano na ang sistema ngayon? I mean, ano na ang sitwasyon? Nagkita po kami nung Monday. Kasi gusto daw po nang mag-usap. Kahapon. Opo. Okay. Aha. Pero hindi ko po kasama si baby. Okay. Nakita ko po yung phone niya. Nakalagay yung picture ng babae. Ay! Nako po. Ayun na nga. So alam mo na! Screensaver, ganon? Opo, yun talaga siya. Naka-wallpaper? Sino yan? Ano yung Wallpaper, Sabi screensaver. ko, sino yan? Oo, wallpaper. Sabi niya, Okay. Oo. Sabi niya, wala yan. Testing ko lang yan. Sabi niya, ganun. Naniwala ka? Hindi po. Sabi ko, hindi ngayon lang ako pinanganak. Sabi ko, kung ayaw mo na. 40 ka na, lang. Bi. Ang daming dahilan na ha. Diba? Mag-isip ng dahilan yun pa. Oo. Sabi ko, kung ayaw mo na, okay lang. Bubuhay ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya, lahat ng binigay ko sa'yo, hindi ko babawiin sa'yo ngayon. Ang mga naibigay mo ay motor. Tama? Opo. Yung Bahay. tricycle, Ay, may tricycle pa. Ano pa? opo. Tapos, pero yung allowance nung anak niyang nag-aaral, hindi ko po yun puputulin. Kasi syempre, wala naman silang kasalanan. Like may trabaho ka pa din up until now. Opo. Okay. Tumatawag sa akin yung anak niya, sabi, ate, bakit hindi ka na uwi? Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, pagod na ako na umintindi sa papa mo. Okay. Hindi ko na kaya.
parang dudurog na ako yung pagkababae ko. Sabi ko gano'n sa anak niya. Malakas ng boses, Iha. Tapos po ngayon, nag-chat siya na mag-usap daw kami. Hindi na po ako nag-chat. Hindi ko na po na-reply yung niya. Yung chat niya. Masakit po kasi. Lahat naman po binigay ko. Yung tulong sa pamilya niya. Sa mga anak niya. Yung respeto lang po yung inano ko sa kanya. Respetuhin mo naman ako. Hindi lang partner ko, di bilang babae. Yun lang po. Hindi ko na po kasi alam kahit yung trabaho na pabayaan ko na. Hindi naman po kasi biro yung 3 taon. Mag-4 na taon na po sana kami. Okay. At ang tagal mo naghintay para dito sa relasyon na ito. Diba? Pero ganito lang pala yung magiging sukli ng iyong paghihintay. Ang masakit pa po dun dinala niya yung babae dun sa bahay. At kasama niyo yung mga anak niya doon? Wala po yung mga anak niya nasa school. Okay. Tapos? Sabi lang nung anak niya sa akin, ate, pumunta ka ba dito? Sabi ko, bakit? Kasi yung bedsheet ni Papa may dugo Sabi ko, pumunta po ako dun kasi gusto kong malaman. Ayun, pumunta nga daw po yung babae kaso wala naman daw po nangyari kasi may mens daw yung babae. Hoy. Andali. Hoy. Okay. Pero last na po yun. Hindi ako naniniwala doon. Sinabi mo, 57 na yun Diba? Kaya nga po sabi ko sa kanya. Hanggang ngayon tumatawag siya, hindi ko po sinasagot. Galit po yung mga kapatid ko sa kanya. Ang sabi ko na lang, hayaan na lang. Huwag niyo na lang pansinin. Gusto ko na po siguro napagod na din po ako. Ngayon po tumatawag ulit siya. Gusto daw niyang mag-usap. So ikaw, iniisip mo na kausapin pa ba siya? Nasaan ka? Ayoko na po. Ayaw mo na. Okay. Pagod na po ako. Maraming nakikinig ngayon. Ano yung gusto mong itanong sa mga kapuso natin, sa ating mga bida-bida? Hindi ko po kasi alam kung paano magsisimula ulit. Okay. Tsaka hinahanap po siya ng anak ko. Ano no? Palakas? Ano? Hinahanap po siya ng anak ko. Nasaan daw si Dada? Bakit daw hindi niya nakikita? Okay. Sige. Hindi ko po alam. Tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila sa story mo, kung ano yung dapat mong gawin. Ha, Mitch? Opo. Alright. Ako po, mga kapuso, mga kabarangay. Mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 FB page. Ano ang dapat gawin ng ating bida na si Mitch na ang ginawa lang naman ay maghintay at magmahal sa isang tao. Pero ganito yung naging sukli. Ano masasabi niyo sa kwento ng ating bida na si Mitch? Ito ang sabi ni Tuna. Kung kaya po siguro ipakita niyo po sa siya sa anak niyo kahit once a week kasi hinahanap ng bata, 3 years old pa lang and di pa niya alam yung hiwa-hiwalay o hiwalay-hiwalay na nangyayaring yan. Pero sabihin mo lang din po na naghiwalay na nga kayo na sana maintindihan din siguro nung pagpapalaki sa kanya. Wawa naman si baby. Kumbaga parang pinakang lang dito is co-parenting, yung sinasabi nito ni Tuna. Yeah. Ipakita. Sige. Si Yeng. Sabi ni Yeng, masasabi ko lang kay Ate Mitch, move on. Po, yung mga ganyang lalaki, hindi na magbabago yan. Sakit na talaga nila yan. Masasabi ko naman po, sa girl na kabet, pwedeng mag-feeling maganda basta yung naaayon.
Ayon ang Again nga kalandian sa mga ganda. kapuso, Oo. kapag hindi masama ang ugali mo, hindi ka papasa na kabit. Okay? Ay. Kung may kilala kayong kabit na mabait, fake na kabit yan. Kasi kung kabit yan, dapat matigas ang mukha niyan. Makapalang muka. Oo. Kunyari lang naman mabait. Kunyari lang. Eto, sabi ni Josephine, Oo. pakawalan mo na ang user na yon at sana tigilan mo na rin ang pagbibigay sa mga anak niya. Hindi mo sila responsibilidad. Pag ipunan mo ang future nyo ng anak mo. Oh, yes. Ito ang sabi ni Justin. Minsan talaga hindi mo masasabi ang pagkakataon. May mga tao na nagpupursige upang makahanap ng taong mapagkakatiwalaan mo, makakasama sa buhay, samantalang may mga tao naman na kahit nasa kanila na yung tao, na pinapangarap ng iba, sinasayang lang nila, hindi na pinapahalagahan at ang hirap magkatugma. Okay. Ito, sabi ni Jeffrey, para sa iyo, Mitch, ituon mo na lang sarili mo sa iyong anak. Total, nabigay mo na ang lahat-lahat sa kanya. Peperahan ka na lang yan. Magpakatatag ka na lang para sa iyong anak at huwag mawala ng pag-asa. Kumapit ka lang Kapit sa lang. poong may kapal. Hiwalayan niya na lang para sa anak nila. Papakita niya lang kahit once a week. Sabi din ni Mel. Yun yung Ang kanilang komento naman itong ni Iseho Aguarius, huwag na po magpakamartir, huwag nang isiksik ang sarili. Kung harap-harapan ka ng niloloko, mahalin mo na lang yung sarili mo at mag-move on. Makakahanap ka pa ng mas deserve mo at mas deserve sa pagmamahal mo. Hindi siya deserve sa'yo, madam. Lakasan mo lang ang loob mo at palaging mag-pray, kaya mo yan. Sabi naman ni Rosemary, focus ka po sa trabaho mo, gawin mong inspirasyon ng anak mo at pamilya mo. At mag-ipon for your retirement kahit may anak na kayo, iba pa rin yung may sariling ipon. Sabi ni Beng, te, wag kang maging matter. Wag kang maging martyr, siguro yun. Oo. Iwanan mo na yung lalaki na yan. Wala ka nang mapapala dyan. Move on, focus ka na lang sa anak mo. Sabi nila. Si Cecilia. Tama ka. Oo. Makapalang Makapalang mukha. Sabi ni Lina. Sherlita. Oo. Ganun talaga yun mga kapuso. Kung ako sa'yo, ating mag-move on ka na, sabi ni Manits. Oy, maraming salamat po sa mga nagko-comment. Oy, mag-react kayo sa ating FB Facebook Live. Live, Tapos yes. i-share nyo kaya, guys. And then, Share nyo rin para mas maraming makapakinig. Si Cecilia, girl, masakit mang tanggapin pero kailangan na natin mag-move on. Alam naman natin na hindi ikaw ang pinili para lang sa anak mo. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin at hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Malay mo, may taong darating talagang para sa'yo at huwag kang susuko para lang sa anak mo. Si Marcus naman, ang sabi ni Marcus, kahit nakikinig lang ako, nararamdaman ko napakabuting tao ni Ate Mitch. Exactly. Bilang isa siyang soft-spoken person, sobrang bait niya po. At hindi mo deserve ang taong yan. Nakakalungkot lang na one great love mo siya, kaso sinaktan ka lang niya. Oh. Okay. Anong masasabi mo, Papa Johan? Bilang ako'y soft-spoken din. Ay, mabait ka rin. Oo. Bigla naging gano'n. But anyway, mga kapuso, mga kabarangay. Para sa ganitong pangyayari, mas okay na yung hinihingi niyang space, siguro ibigay mo na. At saka, yung space na yan, kung pinipilit pa niyang bumalik, wag na. Kasi yung pangloloko niya, harap-harapan na. Tapos, even yung sa cellphone niya, naka-wallpaper na yung picture nitong kabit niya. Exactly. Hindi Diba? lang niya masabi sa'yo ng harap-harapan. Dinadaan lang nila sa, okay, kailangan ko muna lang time para sa sarili ko. Pero yun na yun. Kailangan nating maintindihan at magets na yun na yun. Oo. Yung hinihingi niyang space, isang patunay lang yun na hindi ikaw yung pinili niya. Masakit man tanggapin, pero yun yung katotohanan. Aray. At ang kailangan mong tanggapin, yung wala na siya. At meron kang kailangang harapin na panibagong yugto ng buhay mo. Yun yung panahon na wala na siya. At kayo na lang magkasama nitong anak mo. Pero sa ngayon, since itong bata, syempre hindi pa niya nauunawaan yung paghihiwalay nyo, mas okay pa rin na wag mong ipagkait sa bata ang pagkakaroon ng isang ama. Bangabat hindi man kayo magkasama na sa isang bubong, ipakita mo pa rin, iparamdam mo pa rin dito sa anak na may tatay siya.
Ako for me naman, nasasayangan lang ako dun sa mga panahon, 'di ba, na nilaan niya, binigay niya dito sa taong ito na akala niya is magiging worth it, 'di ba? Aha. Pagdating ng dulo, tayo pala yung forever. Kasi nga, Akala ko nga ganun na eh. ako din kanina, the way na nagkikwento siya. Kasi lagi kayong pinagtatagpo. Maybe kasi minamanifest mo Aha. na magkita kayo ulit at maging kayo. Totoo kasi yan eh. Once na minamanifest mo ang isang bagay, malaki yung chance na magkatotoo yun. Oh, Kahit na yeah. sobrang tagal. 'Di ba? Sayang lang kasi nandoon na, pero hindi napahalagahan. Though humahanga ako sa'yo kasi itong tao na ito lang yung minahal mo. Yes. Nagkataon lang na hindi kasapat para sa kanya. Pero nakaka-proud yon na Ang tagal niya naghintay, no? 22 years. 22 years hanggang sa nandahil lang sa isang kiss, sa isang halik. 'Di ba? Tumagal ng ganoon yung kanyang paghihintay. At hindi naman niya ginusto yung mga nangyari doon sa naging asawa na nawala. 'Di ba? Nagkataon lang talaga na parang pinagtatagpo sila ng tadhana kasi nga minamanifest niya yun. And then, eto, nangyari na ang pinakamasakit na yugto na pwedeng dumating sa isang relasyon. Yun ay ang pagluloko at ang hiwalayan. I hope sana ay mas maging matatag ka pa at mas maging malakas ka para sa iyong anak na kinakailangan ka bilang ina. Naku po mga kapuso, mga kabarangay, balikan natin ang ating bida. Hello, Mitch? Hello. So, ngayon, napakinggan mo ang komento ng ating mga bida-bida. Ano ang iyong masasabi? Hindi, tinigilan ko na naman po siya. Hindi na rin po ako nasagot sa mga tawag niya. Oo, kasi kailangan mo din ng peace of mind. 'Di ba? Ang laking bagay nun eh. Kasi sabi mo nga, napapabayaan mo na yung trabaho mo. Baka mamaya pati yung anak mo, mapabayaan mo. And dahil doon, sa pag-iisip mo sa kanya. Hayaan mo munang gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Ano ba magpapasaya sa'yo? Ano ba magpapasaya sa'yo ngayon? Siguro po yung anak ko na lang. Anak mo. Ako, pera. Abay, ako rin. Patawa ka lang namin. Yung anak mo. Oo. Okay. At least kasama mo yung anak mo. Pero Opo, Mitch, wag mong hayaan na masira yung relasyon din nilang mag-ama. Okay? I mean, meron kasi mga magulang na sinisiraan yung taong, yung asawa. Dahil nakipaghiwalay, nasaktan, kaya siniraan yung taong nawala dun sa anak, di ba? Hindi ko naman po yun ginagawa. Oo. Pag tinatanong po niya kung nasan, sinasabi ko po, malayo po yung work. Kaya hindi nakaka-uwi. Kaso po yung babae po yung pumipigil na huwag silang makita ng anak mo. Okay. So, ayun na lang. Ayoko na rin po ng gulo. Kaya po kung ganun, okay lang naman po kami mag-ina. Okay. Tsaka pag lalo mong nilalapit yung sarili mo sa kanila, lalo ka rin may stress. Diba? Okay na rin siguro. Nangyari ito for a reason. Tandaan mo yan, ha? At least meron kang baby, meron kang anak na kasama mo ngayon. Baka yan talaga yung true love mo. Okay? Ako. Oo. Nakikinig ngayon. Itong lalaki na ito, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko. Medyo mahina yung boses mo, Mitch. Hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko. Ikaw, kung ano lang yung gusto mong sabihin sa kanya, may mga salita ka pa ba na gustong marinig niya galing sa'yo? Sana po huwag niyang pabayaan yung anak niya na babae. Sana maging masaya na talaga siya kung sino yung gusto niya. Yan po.
Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.